Ayan, sa mga oras na ito ay nakapag-merienda ba ang lahat? Nakapag-merienda ba? Ayan, so sa mga oras na ito ay ihanda muli natin ng ating mga sarili para makapakinig ng salita ng ating Panginoon. So, dadako na po tayo sa ating basic Christian ethics na pangunahan ni ating Prof. Dan Sulit. Okay, good morning sa ating lahat, ano? Okay, ika-4 na araw na. Okay, so alam ko, nag-enjoy pa ba kayo sa ating camp? Yes, iba habang nung una, akala nainip tayo, pero habang tumatagal, the more we enjoy this camp, ano? Okay, so ngayong umagang ito, another sensitive topic ang ating pag-uusapan. And it's all about, ano yan? Suicide. Yan, suicide. Okay. Ano ba ibig sabihin ng suicide? Pagpapakamatay. Pagpapatiwakal. Yes, di ba? Okay. So, it is an act of intentionally. Talagang sinasadya o ginusto mo na wakasan na ang iyong buhay. Nararamdaman niyo ba yan? Ha? May nakaramdam naman ng ganyan na gusto nang wakasan yung kanyang buhay? Meron ba? Okay, wag muna. Makinig muna kayo ng ating lecture ngayon. Okay. It is often connected to deep emotional pain. Masyadong sakit. Mental health condition like depression, feeling of hopelessness, and overwhelming stress. So yung mga hindi magandang nangyayari sa buhay natin, pag pinagsama-sama na yan at hindi mo nasabi, hindi ko na kaya, ang unang naiisip niya ay suicide. Tapusin ko na ang buhay ko. Alam ko, lahat tayo dumaranas sa mga hindi magandang pangyayari sa ating buhay, ano? But, tandaan nyo, suicide is not an option. Okay. Yan ay galing sa dalawang salitang Grego na ang ibig sabihin ay, okay, later na yun. Okay, yan ay pagkitil ng buhay. Okay? Ang suicide, ginagawa yan sa iba't ibang paraan at sa iba't ibang lugar. Okay, ginagawa yan, ba? Ang pag-suicide ay ginawa sa loob ng bahay, anong tawag doon? Homicide. Pag sa labas ng bahay, ginawa? Outside. Outside. Pag nagpasagasa sa kalsada, sa malaking truck, roadside. Yeah. Okay. Pagka tumalon sa ilog, nagpakamatay, riverside. Eh kung sa dagat naman, seaside. Ang gagaling nyo. Eh kung dalawa yung nagpakamatay, side by side. Yan, ang galing nyo ha. Pero wag nyo gagawin yan ha. Okay. So, pagka kasi sobrang problema na, ang iniisip, magpakamatay na para takasan ang problema. Okay, tinakasan mo yung problema mo, pero yung mga kamag-anak mo, sila yung ng problema. No? That is a sign of being weak. Okay, next. Ano ba ang mga dyan? Okay. Bakit nag-suicide o nagpapakamatay ang tao? Mental health condition. Yung sa isip. Yan. Bakit ba ang isang tao ay kuminsan nawawala sa sarili? Okay. Minsan, depression. Yan. Depression. Pag sinabing depression, yung bang masyado kang nababalisa doon sa mga nangyari sa buhay mo. Ano pa? Stress. Okay. Pag stress naman, masyado kang nababalisa doon sa nangyayari ngayon. What is happening sa present sa buhay mo. And then, anxiety. Okay, anxiety.
Ano naman yon? Yung fear ng future. Nako, ano ang aming kakanin? Ano ang aming iinumin? Paano na yung bukas? Paano na mag-aaral yung anak ko? Paano babayaran yung kuryente? Paano anything na about the future? So, yan ang isang dahilan, no? So isang bagay na dapat nating iwasan. So, anong sabi ng Panginoon diyan? Masyado kayong nababahala. Ah, anong kakanin, ano ang iinumin? Anong sabi ng Panginoon? Huwag kayong mabalisa sa buhay na ito. Yung ibon sa langit at yung bulaklak sa parang, hindi sila nagpapagal, and yet, mahal sila ng Panginoon. So, dapat alisin natin yan. Okay, another is overwhelming emotional pain. Okay, masyadong emotionally and physically unbearable sa kanila. Ang bigat-bigat ng problema ko, pasan ko na ang mundo. Ang lala na ng sakit ko, hindi nagagaling. Overwhelming emotional pain. And then, major life stress or trauma. Ano ba yon? Bawa sa eskwelahan, no? Sa eskwelahan, academic. Bagsak ka sa klase. Ako, paano ko sasabihin kay nanay ito, bagsak ako? O kaya sa negosyo, nalugi yung negosyo mo. Okay, ba? Ano pa? Financially unstable. So, yung mga biglaang dumarating sa buhay natin na sobrang bigat at hindi natin makayanan. Number 4 is isolation and loneliness. Okay. Sobrang lungkot at masyadong mapag-isa. So kapag ang isang tao, napapansin mo, masyado nang mapag-isa, ayaw na makihalubilo, medyo bantayan mo yung tao na yon. Kasi may tendency yon na baka yun ang gawin niya. Baka siya ay mag-suicide. Okay, number 5 is substance abuse. Ano ba yung mga substance na yan? Mga hindi maganda sa katawan. Too much alcohol, drugs, at iba pang mga bisyo na ginagawa ng tao. Kasi pagka under sila ng mga substances, lumalakas ang loob eh. Lumalakas ang loob na gawin nila ang isang bagay kahit mali. Di ba marami tayong nabalitaan na mga sikat na artista, sikat na tao, nag-try to commit suicide. Okay, nalulong sa drugs, nalulong sa alcohol. Okay. Number 6 is feeling trapped without an option. Sabi niya, wala na talaga. Wala na akong pag-asa. Hindi nagagaling yung sakit ko. Wala nang magkakagusto sa akin. Lagi na lang akong nabibigo. Okay. Na akala niya, wala na siyang pag-asa. And then, lack of support from other people. You need your family, you need your friends, to overcome yung tendency na ikaw ay magsisisi. And there are other things pa, di ba? Makakita natin. So, ano ang next? Okay. How to help a person with suicidal tendency? Paano tayo makakatulong sa mga taong ganyan? Okay. Paano natin sila matutulungan? Gayong napakaraming taong ganyan. Okay. Number 1 is take it seriously. Okay. Maging seryoso tayo kapag merong isang tao na nagpaparinig na mag-suicide. Okay. Pag sinabi ng isang tao na rin na, ang hirap ng buhay, sabi niya. Parang gusto ko nang wakasan ng aking buhay. At ang sagot na lang sa aking problema is to commit suicide.
Okay, so meron kasing mga merong mga indicators or merong mga signs na ang isang tao ay mayroong suicidal tendency. Okay. Okay, so take it seriously. Pag-aralan mo itong taong ito. Ano-ano ba yung mga signs na ang isang tao ay merong tendency na siya'y magpakamatay? Okay. Una, palagi mong narinig sa kanya, ang hirap ng buhay. Gusto ko nang wakasan ng aking buhay. Okay. So, dapat wag nating maliitin yan. No? Pag ang tao lagi na nang sinasabi, ang hirap ng buhay, gusto ko nang tapusin ang buhay ko. Buti pa yung mga, pag wala na ako, wala na akong problema. Huwag mong ignore. Huwag mong sabihin, ano lang yan? Hindi niya gagawin yan. Sigurado ako hindi magpapakamatay. Ano lang yan? KSP lang yan. Kulang sa pansin. Take it seriously. Okay. Ano pa? Ano pa yung mga indicators? Kapag ang isang tao ay medyo pinipili niya yung mag-isa. Dati, kasama siya palagi, Pero pag pinipili niya na yung mag-isa, ayaw nang lumabas, gusto niya nag-iisa siya, yung isolation, watch out. Bantayan natin yung mga taong ganyan. Yun ang nagkukulong na sa kwarto. Ayaw nang makisama. Pag niyaya mo, hindi, sige, okay lang ako, dito lang ako. Okay, and then another is, yung nagpo-post na, mahilig sa social media, nagpo-post na ng nilalagay na about death, about life, about yung how to end life, gano'n ang pinopost niya. Okay, meron siyang tendency. And then, pagka siya ay masyado nang nalululong sa alcohol, drugs, yun na lang ang kanyang kasama palagi, then there is a sign. Merong sign na baka mag-commit ng suicide. Okay, and matandaan ko yung kwento sa kaklase ko sa MBS, nakadisino siya sa Quezon. Merong mag-asawa, merong siyang member, may tindahan sa Quezon. Kung ano-ano ang tinitinda. Then, merong dalawang mag-asawa, nasa mga 40s, 50s, pumunta doon sa tindahan nila, naghahanap. Alam niyo kung anong hinahanap? Lubid. Naghahanap ng lubid. Troubled yung dalawang mag-asawa naghahanap ng lubid. Pinakita yung lubid, namimili ng lubid. Siguro namimili. Alin kaya rito yung lubid na hindi masyadong masakit? Okay. Nung tinanong nung tinderang kapatiran, member sa church, ano po ang gagawin niyo sa lubid? Hindi, naging honest yung dalawa. Sabi niya, they were planning to end their life. Lugi sa negosyo yan. Dami ang problema. Sabi nung ay, sandali po, wag. Baka pwedeng tawagan yung pastor namin. Pwedeng tawagan yung aming pastor para makausap kayo. Hindi obliged. Hinintay nila. Nakausap ng pastor, pinaliwanag, kaalaga ng buhay. And then after that, medyo nakalma na. Okay. At hindi na ginawa. And then, itong sumunod na pangyayari, tumanggap sa Panginoon. Nakilala niya ang Panginoon. So, take it seriously. Hindi yung maghahanap ng, wag na po, meron kami rito, maglaso na lang kayo. Take it seriously. Seryoso sila. Okay. Number 2 is to listen without judgment. Wag maging judgment. Makinig ka lang. Okay. Makinig ka lang, hayaan mo siyang magsalita ng magsalita without interrupting. Okay. Hayaan mo lang magsalita. Ano ba ang naramdaman mo? Bakit? Ano ba problema? Hayaan mo magsalita. Huwag kang makipagdebate. Huwag kang makipagdebate sa isang taong suicidal. Bakit? Baka matalo ka sa debate. Marami silang pinagdaraanan. Merong isang lalaki, may nakita siya ng isang babae na tatalo na sa sa bridge, sa tulay. Babagsak sa river, magpapakamatay. Sabi nung lalaki, wag, sandali. Huwag kang magpakamatay. Mahalaga ang buhay. Sabi nung babae, hindi.
Mahirap ang buhay. Ang mahal ng mga bilihin. Oh, makinig ka sa akin. Ang hirap ng buhay, mahal ang bilihin, ang mahal ng gasolina, ang daming problema. Sabi nung magsisisay. And then after ilang minuto, alam yung nangyari? Sabay silang nagpakamatay. Nakumbinsi siya. Siya yung nakumbinsi. Doon nung magpapakamatay. Tumalo na rin siya. Nakipagdebate, hindi tayo mananalo sa isang tao na wala na, sarado na sa paliwanag at that time. Diba? So, let them talk. Just listen. Okay. And then, pagka nakausap mo na, no? And then, ask direct question. Bakit ba? Ano ba ang problema? Baka pwede kang makausap. Baka pwede tayong mag-usap. Ask direct question. Bakit? Ano bang problema? Bakit mo gagawin yan? And then, encourage professional help. Okay, encourage professional help. Wag mong yun sa habang kinakausap mo siya, wag mong gagamitin yung reverse psychology. Magpapakamatay ka? Sige, magpakamatay ka. Sige, magbigti ka. Sige, maglasong ka. Wag. Sabi, gagamitan ko ito ng reverse psychology para magbago isip. Then, don't do that. Sige, tumalong ka. Sige, maglasong ka. Baka nga gawin nila. Okay, encourage professional help. Sa ating ngayon, maraming helpline. National, yung sa mental health. Yan. Hotline and helpline. Pag hindi mo na kaya, na pwede nating pagtanungan. Okay? Number 5, stay connected. Okay, pag nakikipag-usap niyo sa'yo, huwag niyong tigilan. Salamat at nakikipag-usap ko sa akin. Hindi kita iiwan. Pag-usapan natin to. Kumain ka na ba? Alam ko, hindi madali ang pinagdadaanan mo, pero huwag mong harapin yan ng nag-iisa. And then number 6, reduce immediate risk. Ano yon? Alisin mo yung mga bagay na magiging dahilan o instrumento para siya ay mag-suicide. Ano yun? Tali. Ano pa? Kutsilyo. Sunrocks. Dora. Kung siya'y may baril, yung baril. Ano pa? Suklay. Suklay. Kasi magpapaganda pa siya bago siya mag-suicide. Okay? Marami. Kung ano yung mga pwedeng gamitin para mag-suicide, alisin mo na yun. Alisin mo na sa presence niya. Okay. Reduce immediate risk. Kasi ano yan nagkukulong na yan Kaya ako, pagka mayroon akong nakausap na may matinding problema, pinagdaraanan, depression, ang sabi ko, huwag kang magkulong sa kwarto. Huwag kang magkulong. Huwag kang magmukmok. Get out, lumabas ka. Pumunta ka ng mall, lumabas ka dyan, maglakad-lakad ka at makikita mo na maswerte ka pa. Mayroong ibang mga tao na mas matindi yung problema mo and yet kinakaya nila, hinaharap nila yung buhay. Huwag kang magkulong. Get out at makita mo yung beauty of God's creation na hindi ka nag-iisa, na mayroong mas malala pa ang kalalagayan sa'yo. Hindi hopeless ang iyong case. Okay. Diba? And then, number 7, yun nga, alamin mo yung mga pwede mong tawagan. Sa barangay, andi yan, available yung mga yan. And then sa, I think, 911 or 988, they are ready to help. Okay, next. Okay, what the Bible says about suicide. Bilang mga anak ng Diyos, siyempre, ang ating number 1 guide natin is the Word of God. Okay. So, ang Bible, wala namang binabanggit sa Bible yung directly use the term suicide. Okay. Pero it speaks about life, the beauty of life,
suffering, and death. Okay. So una, sabi ng banal na kasulatan, life is considered precious, napakahalaga ng buhay ng tao. Okay. Sa Job, hindi lang nakalagay dyan. Job 1:21, ang sabi ron, the Lord gives and the Lord takes away. Ang Panginoon ang nagbigay ng buhay, ang Panginoon lang ang pwedeng bumawi niyan. Okay. Tapos sa Exodus, ang sabi ron, sa 10th Commandment, thou shalt not kill. Huwag kang papatay. Huwag mong patayin ang iyong sarili. Okay. Ikalawa, humans are made in the image of God. So bago ka mag-suicide, tingnan mo muna sa salamin kung saan ka nilikha. You are created in the image of God. Ikaw ay nilalang sa wangis ng Panginoon. Sabi naman sa 1 Corinthians 6:19, our body is the temple of God. Ang ating katawan, ang templo ng Diyos, bakit mo sisirain? Bakit mo kikitilin ng buhay? Diyan pala nananahan ng Panginoon sa iyong buhay. Okay. Number 3, lahat ng paghihirap natin may ibig sabihin yan. Okay. Suffering in life has meaning. May dahilan. May dahilan kung bakit tayo nagsasuffer. May dahilan kung bakit tayo ay nakakaranas ng mga kalungkutan sa buhay. Alam nyo ba ang magandang bunga ng suffering? It produces perseverance. Pag ikaw ay dumaranas ng problema o mga pagtiisin sa buhay, the Lord is working in you. May ginagawa ang Panginoon sa buhay natin. That is the process of God. Na yung mga sufferings dito, yan ay paraan ng Panginoon para tayo ay hubugin. Para tayo ay magkaroon ng tinatawag na perseverance, pagtitiis. And that is how build our character. Diyan tayo binabago o minomold. Diyan tayo tinatransform ng Panginoon sa kanyang nais. Diba? Transformation. And there will be no transformation if we will not go doon sa process ng Panginoon. And suffering ay part of God's process to transform us, to mold us into a better person. Okay. May ibig sabihin ang mga suffering sa buhay. And then 2 Corinthians 1:3-4, sabi doon, kung may sufferings, may comfort na ino-offer ang Panginoon. So, wag nating isipin, pag tayo na dumaranas ng suffering, sabi niyo, naku, wawakasan ko na ang buhay ko. No. It might be, dumadaan lang tayo sa proseso ng Panginoon dahil gusto niya magkaroon tayo ng perseverance. Dahil gusto niya matransform tayo into a better person. Okay. Sa Bible, there are no clear endorsement of ending life. Sa Bible, I think merong dalawang nag-suicide. Anyone, meron ba nakakaalam dito sa Bible kung sino yung mga Bible character na nag-suicide? Yes. Sino? Yes. Yung nagtaas. Si Judas. Okay. Si Judas Iscariote, nagpakamatay. Nagbigti. Ano bang ginamit niyang lubid? Nylon o abaka? Nagbigti. Okay, that sa New Testament niya. Sa Old Testament. Old Testament, nag-suicide. Sige, pag may makahula, titreat ko ng merienda mamaya. Nagpakamatay. Dahil andyan na yung mga kaaway. Mauhuli na siya. Alam niya,
lalapastanganin yung kanyang body. Doon, sa likod. Sino? Sino ang nagpakamatay sa Old Testament? Sino? Si? Sino raw? Samson, si Samson. Si Samson nung sa nadamay siya doon sa yung templo, nawasak, Pero merong talagang nagpakamatay siya. Isa sa mga hari ng Israel. Sino yon? Si Haring Saul. Yan. Nung malapit na siyang mahuli ng mga Pilisteo, ang ginawa niya, kinuha niya yung kanyang sword. Tapos, pinunasan niya ng alcohol. Baka may tetano siya. Tapos, bumagsak sa kanyang sword at siya yung namatay. In both cases, sa dalawang pangyayari na yon, there was no approval from the Lord. Ginawa lang nila yon dahil sa gusto nila. Dahil dumaan sila doon sa matinding problema na akala nila ay wala nang katapusan. Okay. Diba? Bago ipako ang Panginoon sa krus, meron dalawang alagad na matindi ang nagawa sa kanyang kasalanan Peter and Judas. Peter denied Jesus 3 times at si Judas ibinenta si Christ sa 30 pieces of silver. Okay. Sa dalawa na yon, sino yung nakabalik sa Panginoon? Peter. Si Peter. Why? Kasi, hindi niya tinignan yung nangyari na talagang, akala niya, out na talaga siya. Pero, because of the Lord Jesus, kinonfirm sa kanya, Peter, alam ko nagawa mo, pero that's not the end of it. Gagamitin pa rin kita para sa aking banal na plano. And Peter obliges. Ano natin nangyari? On the day of Pentecost, si Peter, very strong na siya. He preached about Christ. But Judas, there was no repentance na ipinakita sa kanya. Although nalungkot siya sa kanyang ginawa. Pero he ended his life. Okay. So, kinakailangan na yung mga ganyan ay there must be compassion, care, and strong yung talagang pagtuunan natin ng pansin. Alam nyo, sa Bible, again, sino yung isang propeta na mayroong suicidal tendency? Talagang sabi niya, Panginoon, patayin mo na ako. Wala akong kwentang tao. Sino yun? Propeta ng Panginoon. Sabi niya, patayin mo na ako. Wala akong kwenta. See? Peter. Propeta sa Old Testament. Sino yung katas? Si Jonas. Si Jonas. Nung nagpunta sa, ay pumunta ng Ninive. Okay. Pero hindi siya. Pero ito talaga directly sinabi niya, Lord, kill me. Yes. See? Pablo? Si Mirhan? Si? Propeta? Prophet? Sino? Elijah! Yan, very good. Mamaya, lumapit ka sa akin. Alam niyo si Elijah, yung story niya, katatapos lang niya. Meron siyang ginawang napakaganda, napakatapang niya. Napakatapang ni Elijah. Hinamon niya yung mga propeta ni Baal, I think 450 of them, na magkaroon sila ng contest. Merong dalawang handog dyan, isa kay Elijah, isa dun sa mga propeta ni Baal. Ang tapang ni Elijah, nag-iisa lang siya, ang kalaban niya, 450. Sabi niya, Panginoon, patunayan mo na ikaw ang tunay na Diyos. Dahil walang nagawa yung Diyos ng mga Pilisteo Diyos na ni Baal. Diyos ni Baal, yung mga propeta ni Baal. Pero si Elijah, dininig ng Panginoon, at andun, dumating ang apoy. Talagang, ang Diyos ni Elijah, ang tunay na Diyos. He was
Talagang napakatapang niya at that time. Pero basahin niyo, the following chapter, Elijah was under the tree. Sa ilalim ng puno ng juniper tree. Iba na yung tono niya. Ano na yung tono niya? Lord, kill me. Panginoon, patayin mo na ako. Wala akong kwentang tao. I am no better than my ancestors. Wala rin kwenta ang ginawa ko. Why? Kasi at that time, natatakot na siya. Kasi si Jezebel, nung malaman ni Jezebel na pinagpapatay yung kanyang 450 prophets, at sabi ni Jezebel, Elijah, bukas, kagaya ka na rin ng mga propeta, papatayin din kita. And Elijah ay na-depress. Talagang natakot siya at nagkaroon nga siya ng suicidal tendency. Bakit ganon? Bakit biglang nagbago yung kanyang mood? Doon sa bundok ng Carmel, kung saan niya hinamon yung mga propeta ni Baal, nasaan ang kanyang focus? Saan siya nakatingin? Sa taas. Ang focus niya nasa Panginoon. Panginoon, ikaw ang tunay na Diyos. Magpadala ka ng apoy. Doon ang focus niya. Pero under the tree, suicidal na siya. Discouraged na siya. Bakit? Asan ang focus niya? Sa sarili niya na. Nakatingin na lang siya sa kanyang sarili. Panginoon, kawawa naman ako. Panginoon, sa kabila ng ginawa ko, wala pa rin akong kwenta. Hindi pa rin sila naniwala. And so, anong nangyari sa kanya? Na-depress siya at gusto niya nang mag-suicide. Gusto niya nang patayin siya ng Panginoon. Okay, ganun din sa atin. No? Kuminsan, kapag ang focus natin sa Panginoon, lahat ng problema, kaya natin yan. Because our God is good. Our God is bigger than our problem. Pero once na ang focus mo ay nasa sarili mo na, ang tinitingnan mo na lang, ikawawa ka naman, walang nagmamahal sa'yo, wala nang pag-asa ang buhay mo, then that's the time na, kagaya ni Elijah, madedepress tayo. Okay. Panginoon, kunin mo na ako. Wala akong kwenta. Kasi nakatingin ka na lang sa sarili mo. Ito yung maganda. How did God cured Elijah of his depression? Paano pinagaling si Elijah ng Panginoon doon sa kanyang depression na gusto ko nang mamatay? Okay, ito yung proseso ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, okay, Elijah, kumain ka. Then may pagkain doon. Elijah, uminom ka. Okay, kumain, uminom, natural, anong kasunod doon? Natulog. Okay, natulog si Elijah. Pero, nagising siya. After matulog niya, kapag pahinga siya, nagising siya. Nakita ng Panginoon yung kanyang body, physically, hindi pa handa para sa isang challenge ng Panginoon sa kanya. Again, sabi ng Panginoon, Elijah, kumain ka. Elijah, uminom ka. Elijah, magpahinga ka. At yun niya ang ginawa ni Elijah. Kumain, uminom, nagpahinga. Okay. And then, nung na-revive na siya, okay, doon sinabi ng Panginoon, mali ang iniisip mo. Okay. Mali ang iniisip mo. Hindi na lang ikaw ang natitira na mananamba sa tunay na Diyos. Akala mo ikaw na lang, hindi. Mali ang iniisip mo. Gusto mo magpatiwakal, gusto mo mamatay, mali ang iniisip mo. Nakatingin lang siya sa kanyang sarili. Okay. Then, sabi ng Panginoon, magpakalakas ka. Kasi meron pa akong ipapagawa sa'yo na mahalagang bagay. You have to do these things. You have to anoint the king of Israel and then anoint Elisha as your replacement. Meron ka pang gagawin para sa akin. And that is how God heals depression. At yung mga medical
expert din. Ganon din. Ang cure sa depression, it's yung body mo mahina. Okay, magpalakas ka. Rest. Hindi surrender eh. Rest in the Lord and God will heal us of our sickness and of our problems. So, if ever dumarating sa time mo na, Panginoon, wala na akong silbi, wala nang pag-asa ang buhay ko, then nawala na yung focus mo sa Panginoon. Ang focus mo ay nasa iyong sarili. Nasa iyong sarili na. So that's the solution. I-refocus. Andiyan ang Panginoon na handang tumulong sa atin sa lahat ng problema natin. Panginoon, nabibigatan na ako. Ano sabi ni Jesus Christ? Come unto me, all of you who are heavily laden. Magsilapit kayo sa akin. Nabibigatan ka na sa problema mo? Ano sabi ni Christ? Come, magaan ang aking pasan. So, suicide is not an option pag dumarating ang mga problema sa atin. Okay. Mamaya may tanong tayo. Okay. Okay. Meron pang, pag-usapan na natin yung counterpart niyan ng suicide. Okay. Yan. Euthanasia. Euthanasia. Okay, alam niyo sabihin niyang euthanasia? Okay. Intentionally ending a person's life to stop unbearable suffering, usually due to terminal illness or severe pain. Okay, sabi natin, alam ko masama ang magpakamatay dahil yan ay, ang buhay ay galing sa Diyos. Pero baka pwede ito. Sabi mo, baka ito ang pwede sa akin. Okay. Euthanasia. Yan, ito yung galing sa dalawang Greek word na ibig sabihin nun ay you is good and thanatos. Thanatos means death. Kaya pag pinagsama yan, good death, mabuting kamatayan. Meron bang kamatayang mabuti? Okay. Good death, euthanasia. Okay, next. Okay, merong apat na types ng ganyan. Ito yung yung bang you ending one's life, yung pagkakaiba nila sa suicide ending one's life na siguradong pinadali lang yung kamatayan Yung suicide, you end your life when there are still option para ikaw ay gumaling, para ikaw ay magbago. Yung euthanasia, ayon sa pag-aaral ng mga doktor, ito yung ang sarili mo, ang buhay mo, talagang ang pupuntahan lang yan is death. Meron kang sakit na terminal illness, cancer, o talagang yung tinaningan na ng buhay ng mga doktor. So, pwede ba yan? Okay. Pwede ba sa atin yung ganyan? Yan. Kasi baka itanong din, matanong din tayo, no? Okay. There are 4 types of euthanasia. Number 1 is, okay, ito is sa buong mundo ito, Okay. Sa Philippines, wala ito, bawal ito. Pero there are 4 types. Una, voluntary active euthanasia. Ibig sabihin dito, ang sabi ng patient sa doktor, Doktor, gusto ko nang mamatay. Anong gagawin ng doktor? Kukuha siya ng gamot, lethal injection, ituturok sa patient, and that's it. Patay ang patient, wala na ang pain sa kanya. Okay. Voluntary active. Okay. Yung isa naman, yung sumunod ay voluntary passive. Okay, voluntary passive. Ito naman, yung patient ay nagsabi sa doktor, Doc, baka pwedeng euthanasia. Kasi sobrang sakit na. Papunta rin naman sa kamatayan. Baka madaliin na natin. Okay. Ito naman yung mga patient na under life support. Nakadalaw na kayo sa ospital na
nakatubo na lang, naka-oxygen, o yung worst, may dinalaw ako noon, ano? Yung pinapump na lang, yung may parang bola na pinapump nung kamag-anak niya para lang mabuhay. Pag tinigil mo yun, siguradong patay eh. Mano-mano, 24 hours pinapump. Okay. Yun naman, yung voluntary passive, ang gagawin ng doktor, ititigil niya na lahat yun. Okay. Lahat ng life support. Yung pagpapakain, yung pagpapump ng ganon, and then, wala na. Wala nang buhay. Okay. Relieve na siya sa kanyang pain. Okay. Meron naman, yung non-voluntary. Okay. Pangatlo, non-voluntary. Yan naman, kung yung patient ay incomatous na siya, hindi na siya makakapag-decide, ano ba ang gagawin natin sa iyo? Hindi na makakapagsalita. Then, this time, yung family niya at saka yung doktor, mag-uusap. Okay. Mag-uusap kung paano gagawin yung euthanasia. Okay. Pag-uusapan nila, what is the best interest ng patient? Again, dito involved na yung family. Kasama na sila. Doon sa una, doktor ang nagdi-decide. Involved yung family. Tatanggalin yung life support. Tatanggalin yung life support. Alam niyo kung sino yung magtatanggal? Yung doktor? Hindi. Member ng family. Hirap nun, ha? Ang hirap nun. Na ikaw ang mag-aalis ng life support. But that's the way it is. Parang sa iyong sisi, ano? Pero ginagawa yon just to relieve the pain. Okay. Yung pang-apat, involuntary. Okay. This is considered as murder. Yung doktor without consulting the patient and other relatives, tinatanggal yung life support. So, okay. In all cases, yan ba ay katanggap-tanggap? Merong mga ano yan, merong mga pro, meron namang laban. Okay. Merong iba sumusuporta dyan, merong iba nag-o-oppose dyan. Okay, ito yung mga sumusuporta. Yung mga sumusuporta sa euthanasia, yung pagkitil ng buhay dahil terminally ill na. Okay. Ang sabi nila, yes, autonomy. Autonomy. Kung ako ay may karapatang lumapit kung kani-kanino at kung anong gamot ang aking itetake, may karapatan din ako na may karapatan din akong piliin kung gusto kong mamatay. Sabi nila. Ikalawa, yung mga supporters niyan ay dahil nila mercy. Hindi ka ba naawa? Ang tagal-tagal na naghihirap niyan. Terminal ill na yan. Hindi na pumapwede yung morphine o anumang gamot. Pinapahirapan lang yan. Okay. Ba? Dignity. Pinapahirapan lang siya. So, yan ang mga, mga sumusuporta dyan. Ito naman yung mga kumukontra. And, this is the, ito rin yung pananaw ng karamihan sa mga naniniwala sa Panginoon. No? The sanctity of life. Ang buhay ay galing sa Panginoon. Most religion na sa mundong ito ay ganyan ang paniniwala. Ang buhay ay galing sa Panginoon at hindi tayo ang dapat na magkitil niyan. Okay, number 2, bakit na-oppose it? Fear it might expand from terminal illness to curable illness. Pag pinayagan yan, sasabihin ng baka pati yung mga curable illness, sasabihin na mag-euthanasia na ako. Example, sakit ng ngipin ko. Ang sakit ng ngipin ko, Dok, pwede bang euthanasia na? Simpleng sakit. Baka umantong daw dun sa ganon. Na pag pinayagan yan,
any kind of sickness na lang, pwedeng sabihin unbearable at pwedeng i-end ang buhay. At ito, the medical role. The doctor heals. Ang trabaho ng doktor ay magpagaling at hindi pumatay ng tao. Okay. Sa Philippines, walang, hindi, ang mga relihiyon na hindi favor yan. So, ang tanong nga, what should we do sa mga terminally ill na, ang matindi na yung sakit? Okay, merong dalawang ginagawa ngayon, Ang dalawang, at least, yung major ginagawa, yung palliative, wala dyan, palliative care, palliative. Okay, ito yung pagka may talagang mamamatay na at may matinding sakit, palliative, ibig sabihin, lahat ng pwede mong ibigay para ma-relieve yung pain, yung morphine, yan yung morphine, yung nakakaalis ng sakit, morphine, ibibigay na hanggang sa talagang munin na siya ng Panginoon. Yung ikalawa is hospice care, hospice, HOSPICE. Meron na rin sa atin yan. Pagka sinabing ang patient ay dadaan na sa hospice care, ibig sabihin nun, hanggang 6 months na lang yan. Pag sinabing, yung kamag-anak ko nasa hospice care na, the most is 6 months na lang para mabuhay doon. But during your 6 months, yung doktor, yung kamag-anak, they will do everything to ease the pain para mawala yung sakit na nararamdaman yung inoong patient. Okay. So, yan. So, suicide and euthanasia. Okay. Ano ang, sabihin natin, tama ba yan? O mali? Mostly, religious group oppose it for this reason. Ang buhay ay galing sa Panginoon. Okay, so meron tayong time for questions. Baka meron kayong mga tanong. Meron pa naman tayong ilang time. So, you may ask questions. Sino nga may tanong? Sino? Ayan. Sino yan? Ayan, magsisiside na ba yan? Magsisiside. Anong tanong mo? Yes. Ha? Abortion. Okay. Abortion. Very good question. Abortion. Bukas ng umaga, yan ang topic natin, abortion. Tanong? Abortion. Abortion, yan ang bukas. Okay. So, huwag kang absent bukas, ha? At huwag ka muna magpapa-abort. Okay. Okay, abortion tomorrow yan, tomorrow. Pero sabihin ko na, the Bible is against it. Okay. Next. Gusto lang pong malaman kung suicide daw po ba yung halimbawa, meron ka pong nakitang isang bata or isang kabataan po na tatawid, then alam mo po na mamamatay ka po sa pag sinagip mo siya, kung suicide daw po ba yung gano'n? Tatawid. Baka naman tatawid lang talaga. Okay. At yung biglang humarang, alam niya na. Yung mababangga na po siya. Alam niya, andyan yung bus, Alam niya na andyan na yung bus, tumawid para magpakamatay. That's intentional, yon. That could be considered as pagpapakamatay yon. Alam niya, darating ang sasakyan, sinalubong niya, Hindi po. Ang ibig ko po sabihin ay, kapag po yung bata po ay nakita mo po na yung sasagipin mo po siya, pero alam mo po na in danger po yung buhay mo, pero mas inano mo po yung sarili mo dun sa kalalagayan niya. Yung baga sa niligtas mo yung bata, ikaw ang namatay. Suicide po ba yung ganon?
kung ang intention mo is to help yung bata para hindi siya mamatay, eh hindi, excuse me, magandang intention mo. Kung naano ka, kung ikaw yung namatay, instead of yung bata, okay, eh hindi mo naman talaga intention magpakamatay. Your intention is to save the boy or the child, hindi suicide yon. Okay, na ano, kung sa ano, ano mo tawag? Hindi naman nadamay, ano. Sa'yo yung what mangyayari sa kanya, sa'yo nangyari. Because your intention is not to kill, but to help. Kaya lang, ikaw ang napuruhan. That's not suicide. Sa akin. Next, sino? Po. Ayan. Yes, to. Yan, yung naka... Hello po. May tanong lang. Good day po, Pastor. Yes. Ang tanong ko lang po dun sa euthanasia po, di ba po may patient po na hindi na po talaga kaya yung illness. Tapos nagpapapatay na po siya dun sa doktor. Ano po yun? Kasalanan po yun ng doktor. Kasi po nasa Bible po na bawal po pumatay ng kapwa natin. Yung una, no, yan. Hindi, yung kanina, no, yung major type. Yung unang type ay that is not acceptable sa atin. Hindi acceptable yun na patayin mo na ako and then yun ang doktor ang gagawa nun. Sa ibang bansa, that is legal. That is, yung mga bansa na they approve this law, euthanasia, ay legal sa kanila yon. Pero in a biblical way, biblical standpoint, I think that's not biblical. Na ikaw ang magiging dahilan para mamatay yung taong gustong mamatay. Okay, ito pa. Okay, euthanasia. Okay, ito naman yung argument about this. Kapag inalis mo yung life support, okay, yung pag-alis ng life support sa isang pasyente na talaga namang mamamatay na. Okay. Yung bang nabubuhay na lang siya because of the life support. Kung aalisin mo yon, siguradong mamamatay. Okay. Kaya nga yun yung sa number 3, yun ang tanggap sa atin. Sa ospital or sa pananaw ng marami, no? Kasi yung life support hindi na hindi na normal, hindi natural yung nagbibigay ng buhay sa kanya. Nabubuhay lang siya dahil sa kakapump ng air or yung pinapakain sa tube, no? So ang pananaw ng marami noon hindi murder yan, kundi ending one's life na talaga namang in a normal way by removing life support. Okay, meron pa ba? Next. Yes. Ano po, kunyari po, sin lang po siya sa utak ko baga na nabuo. Di ba po, ang suicide po is nag-agree ka na na magpakawala ka na po sa dya. So what if po ay nasa bahay ka po, meron ng bangko, sabi may tarik na nakalusot yung ulo mo. Sabay bigla pong nagkaroon po kayo ng change of heart. Sabi nyo ay wag na lang pala. Sabi nung pagbaba nyo po, bigla po kayo nadulas. Natuluyan ka. So, suicide po ba yun? Ha? Suicide po ba yun or hindi po? Ay, okay. You have a change of mind. Magpapakamatay ka, andyan na yung nagbago ko ng isip. Kabago ng isip mo, nadulas ka. Natanggal yung upuan, nabigti ka tuloy. Yan. Yan ang babat mong pagsisiya. Natuluyan ka tuloy. You have a change of mind, but it's too late. Huli na ang lahat, natuluyan ka. Okay. So, in the first place, bago mo sana ginawa yon, pinag-isipan mo ng mabuti. So, ano pa rin yan? Consider suicide ba yun? Suicide ba yun? Natuluyan ka sa plano mo na nagsisi ka na naman? Yun din plano mo yan You plan to end your life and nagsisi ka pero it's too late.
Huli na ang lahat. So, sa record ng mga pulis, suicide yon, suicide. Sa pananaw ng mga tao, that's suicide. Nandun yung upuan, nandun yung yung big pambit. Okay, next. Yes. Paano ba po kapag, di ba po, pinapahintulutan po tayo ng Panginoon na bigyan po ng problema para po maitis po yung faith natin. Paano ba po pag dumating po sa punto na hindi na po natin kinaya at na-depress po tayo doon at umabot po doon sa suicide nga po? Valid po ba yun na reason or eliminated? Sabi mo, too much pain na. Valid ba yon? Panginoon, hindi ko na kaya. Mag-suicide na ako. Valid ba yon? No. It's still pagkitil ng buhay. Kung ang dahilan natin, sobra na, hindi ko na kaya. Wala nang pwedeng makatulong sa akin. That is your pananaw mo lang. Yun ang iyong pananaw. At yung pananaw natin, baka hindi yun ang tamang pananaw. Yung pananaw lang natin na the best thing is to end your life, yun sa iyo lang yun. Yun ba ang gusto ng Panginoon? No. Mabigat ang problema mo. Bakit hindi ka tumawag sa Panginoon na at the earliest time? Ang sabi naman ng Panginoon, walang problema that is too big, walang burden that is too heavy para hindi natin mapaglabanan yan. Lahat ng problema, sabi ng Corinthians, may solusyon at katuwang natin ng Panginoon kung ibibigay natin sa Kanya. At next. Meron pa po. Paano ba po kapag po may problema ka po sa pag-iisip, then hindi mo po alam yung ginagawa mo at nagpakamatay ka po? Ayun. So, yun ba, excuse ba yan? Okay. Paano nga ba gagawin natin? Yung mga ganong tao, may suicidal tendency at mayroong problema sa pag-iisip, yun ang talagang dapat, yun nga sabi, dapat binabantayan yung mga tao ngayon. Ngayon, ang tanong nga, paano nga, may problema sa pag-iisip at nagpakamatay. Suicide ba yun? Suicide ba yun? If the intention is to end his or her life, pa rin yun? Suicide pa rin yun. Suicide pa rin yun. Dapat talaga binabantayan yung mga taong may ganong tendency. Tingnan natin, what is the reason? Bakit niya ginawa yun? Okay. I'm sure, kung siya may problema sa pag-iisip, alam niya naman mali siguro kung gagawin niya yun. ang hirap pusgahan, ng mga ganon. Okay. Yes. Okay. Tanong po daw ng ka-groupmates ko, if meron po daw kayong isang friend tapos nagkaroon po kayo ng conversation na sinabi niya po sa iyo na magsisuicide ako, ganto ganyan, wag mo sasabihin kahit kanino. And natuloy po yung suicide and kinip mo po yung promise niyo po sa kanya, magkakasalanan ka po ba doon? Okay. Sabi nga, may factor sa iyo. Kasi pagka yung ganun ng case, gusto ko magpakamatay, wag mong sasabihin. At hindi mo nga sinabi, ay sabi nga natin kinakailangan seryosohin natin doon. The best thing you can do doon sa kaibigan mo na nagsabi ng ganon is kausapin mo. Kausapin mo siya. And then, kausapin mo yung mga kasamahan niya sa bahay. Na ito pong anak niyo o itong kaibigan ko, meron siyang tendency to end yung buhay niya. Alalayan, pakibantayan po. So, may factor din. Kung inilihim mo yung sinabi niya sa'yo, at hindi mo nga sinabi, may factor. Sabihin, may factor ka, nakatulong ka, naging bagay ka kung bakit niya ginawa ang isang bagay. Pagka gano'n, pag merong seryosohin natin, pag may nagsabi sa atin, gusto ko na magpakamatay, gusto ko na kitilin ang aking buhay, take it seriously. Kung alam mo na
ikaw lang hindi mo kaya, then ask for help ng mga family members niya o ng mga pwedeng makatulong doon. Okay, may time pa ba tayo? Sige. Sige. So, good morning po, Pastor. Yung sa question ko po is parang same po nung kanina, pero out of curiosity lang po na yung doon po sa kay Chinchay po kanina na, di ba po yung bata po na masasagasaan, then, what if po you have the same thoughts po na, or you have the same intention po na i-save yung life ng bata, pero you have the same intention din po na parang yun na din yung way mo para kunin na din yung buhay mo. Magiging kasalanan pa din po. Okay. Ang intention mo is to save yung bata, pero but prior to that, may intention ka na rin pala na magpakamatay at magpakasagasa. Roadside. So again, what is suicide? Suicide is intentional. May intensyon sa sarili na kitli ng buhay mo. So, maaaring yun, intention mo na magpapakamatay ka, magpapakasagasa ka. So, ang ginawa mo, nag-iintay ka na lang na sa kalye na may tumawid na bata, at pag may tumawid na bata, isadamay mo na yung sarili mo. In that way, pag binalita, bayani ka pa. Kahit nag-suicide ka, naglitis ka ng bata. Again, the intention is mali pa rin ang intention. You intend to kill yourself at ginamit mo yung senaryo na yon na nag-iintay ka na mayroong batang tumawid para iligtas mo. And pagka nangyari yon, bida ka pa ngayon. Bida ka pa ngayon sa ano. So, mali pa rin. The intention is wrong. It is to kill yourself. Yan. Paano po pag ano? Halimbawa po may isang tao na gusto na po magpakamatay. Tapos po, may matalik po siyang kaibigan na inutusan po siyang patayin na lang siya. Sino po yung magkakakasalanan? Sino po yung magkakakasalanan? Yung tao po na umutos o yung tao po na gumawa? Okay. May isang magkaibigan, sabi nung kaibigan niya, patayin mo na ako. Sabi ng mga kaibigan niya, ay, sure. Pinatay. Pareho silang mananagot, ano? Pareho sila na, yung isa ay murder, yung kaibigan niya, at yung isa naman ay suicide. Kinitil niya ang kanyang buhay. So, nandamay pa siya. Nandamay pa siya. Okay. Yeah, okay, last. Meron ba? Okay, last na yan, last na. Ay, good morning. Walang mag-suicide, ha? Di ba po na ina-approve na po ang death penalty? Paano po pag yung isang criminal po, sobrang lala na po ng kanyang kasalanan tapos pinatay po siya? Ano po ba yung tawag po doon? Ang isang tao, sobrang lalanan ng kasalanan? Apo. Paano papatayin yung taong gano'n? Parang gano'n? Hindi po, tapos pinatay po. Pinatay. Opo. Okay. Sobrang ano. Kapag ka ang hatol, kasi when you violate the law, God's law, and yung law ng civil law, ng government, talagang merong ano yan, merong kaparusahan yan. Okay. Kung ginawa yung pagpatay sa kanya, dahil we have death penalty, at yon ang kabayaran sa kanyang kasalanan, then hindi suicide yan. Hindi, suicide ba ang tawag doon? Or walang kasalanan yung nagpatupad ng batas na yun. Walang kasalanan yung ng electric chair. Walang kasalanan yung nag-switch nga ng kuryente. Walang kasalanan yung nagturok ng lethal injection. Kasi that is the penalty ng gobyerno natin. And nire-recognize yun ng mga church leaders and religious group. At sabi nga ng Bible, pasakop tayo doon sa pamahalaan na sumasakop sa atin. So walang ano ron. That is, yun ang penalty niya. Yung parusa sa isang taong nagkasala ng death penalty, walang kasalanan yung
yung instrumento para ipatupad yung death penalty. Okay, time na. Sige, last na. Last na. Sige. Baka mag-suicide eh. Sige. Okay. Ay, ikaw. Sige. Hello po. Ay. Hoy, walang magsisuicide sa inyo, ha? Baka Ano po? Ask God's help muna. Paano po kaya kapag yung isang tao may sakit po siya, parang tinaningan na po siya, parang 6 months na lang po, tapos hindi po curable, tapos mas pinili niya pong enjoy yung buhay niya kaysa magpagaling. Counted po ba as suicide yan? Ay, hindi nga eh. Yan na isa sa Yan na isa sa paraan kung paano ang taong terminal ill, talagang may bilang na ang buhay. Ang nga talaga ron is for for that patient to enjoy the rest of his life. Talagang alam niya naman yung sakit, kahit na ang mga doktor, kahit na yung kanyang mga kamag-anak, ang pananaw nila, yung taong ganon, dapat 6 na buwan, let him or enjoy the rest of his life. Anong ginagawa doon? Pag merong pain, inaalis talaga yung pain eh. Yun ang purpose ng hospice at saka ng palliable. Okay, pag merong pain, yung gamot na morphine, matindi yun eh, tinuturokan siya noon para hindi mamanid yung katawan niya at hindi siya makakaano ng pain. Talagang ipinapakita doon sa taong gano'n na terminal niya, malapit na ang buhay, talagang enjoy. I-enjoy talaga. Huwag po sabihin, to live life na maayos hanggang sa dumating yung time na kukunin na siya ng Panginoon. Walang walang mali doon sa ginagawa ng kamag-anak niya o doktor na relieve the pain, alisin yung pain. At yun nga ang isang yun ang isang ng mga doktor, yung mga terminal ill na, metaning na, ang na lang nila, is the pain. Alisin yung pain na nagpapahirap sa pasyente. Alisin yung pain. Walang ron. Yun talaga ang ginagawa sa mga metaning na ang buhay. Na maramdaman nila, bago sila mamaalam, minahal sila at sila'y inalagaan ng kanilang mga mahal sa buhay. Siguro, ayun thank you very much. Walang mag-suicide. Mahalaga ang buhay. Galing yan sa Panginoon. Enjoy life to the fullest. Mahalaga ang buhay. Mahalin natin yan. Thank you very much. Ayan, maraming salamat po, Prof. Dan Sulit. So, palakpakan natin ng Lord sa buhay ni Prof. Dan Sulit. So, ano yung summarize na takeaway natin for this topic? So, sabi nga po, life is too precious and given by God. So, si Lord lamang po yung tanging may karapatan na kumuha ng ating mga buhay. At hindi hadlang yung problema para tayo ay mag-commit ng suicide, kundi ang tanging gawin natin is lumapit sa ating, kanino lalapit kapag may problema? Okay, sa ating Panginoon. Then kung may mga katanungan pa po, ay pwede tayo lumapit sa ating counseling at sa ating mga pastors. If may question pa po tayo about suicide, pwede po kayong magtanong sa kanila sa ating free time. Okay, sa mga oras po na ito ay mag-proceed na po tayo sa ating group dynamics. And yung mga basura nyo po sa upuan ay pakidala po yan. Huwag pong iiwan sa mga upuan.